Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians chapter 4 verses 21 hanggang 24. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Learn and unlearn. So yesterday pinag-aralan po natin yung kahalagahan po ng renewing of the mind. At sabi ko nga po sa inyo, majority of our struggles mga kapatid at mga issues sa buhay, nakaugnay po yan doon sa ating unrenewed mind. At lagi ko pong pinapaalala sa aking po mga tinuturuan, bagamat po tayo'y na-born again na may problema pa rin po yung ating katawan dahil yan po ay nasanay sa maling gawain at ganun din naman yung ating isipan na nasanay sa maling pag-iisip. At yan po ang tinutukoy po ni Apostle Paul po dito, At kung makikita nyo po, napakahalaga po talaga ng pagtuturo. Kasi dito mapapansin nyo na may natutunan na itong mga taga-Epeso patungkol sa aral ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po ay maisabuhay na nila yung bagong pagkatao na taglay-taglay nila. And I believe today maraming mga Christian hindi sila aware na meron na silang bagong pagkatao. Akala nila sila pa rin yung luma. At namumuhay pa rin sila sang-ayon doon sa tinatawag na lumang pamumuhay. Kapatid, ini-encourage tayo ng Biblia na iwanan na natin yung dating pamumuhay at hubarin yung dating pagkatao. Kailangan daw po magbago na tayo ng diwa at pag-iisip. So bakit po ganoon, Pastor? Paliwanag ko sa inyo yung problema. Unang-una po sinasabi dyan sa verse 17 hanggang 19, ito yung kalagayan ng ating lumang pag-iisip. Pakinggan po ninyo Ang sabi rito, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Kita nyo po, Ang sabi ng Biblia dyan, walang kabuluhan daw po yung dati nating pag-iisip. Sa English Bible po, sabi dyan, in the futility of their thinking. Kumbaga, sanay tayong mag-isip ng mga bagay na walang saysay, walang kwenta, yun ang labis nating pinagtutuunan. At ang sabi rito, at wala silang pangunawa. Sa English Bible po, ang tawag po dyan ay ignorance. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kaya hindi nararanasan ng isang taong hiwalay kay Kristo yung buhay na mula sa Diyos, yung blessing na mula sa Diyos, yung mga pagpapalang inilaan ng Diyos. Kasi siya ay alipin ng ignorance at yung tinatawag pong hardening of the heart. Katigasan ng ulo. Kita po ninyo, sanay tayo doon, mga kapatid. Sanay tayo sa maling pag-iisip, sanay tayo sa maling pananalita, sanay tayo sa maling kinikilos o ginagawin ng ating katawan. At ang sabi sa verse 19, sila'y naging alipin ng kahalayan. At wala na silang kahihiyan kahit konti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ganun pala tayo dati, Sanay tayo doon sa tinatawag na mga kahalayan, kalaswaan. Sinusunod natin yung ating pong flesh, yung ating laman, yung ating sinful nature. At dito sinasabi maraming tao na walang kahihiyan. Dahil sila po ay hiwalay kay Kristo. Ngayon, mahalaga pong maintindihan muna natin yung problema para alam natin kung ano yung dapat nating ipagbago. Unang-una po, pansinin nyo na sa Biblia, bakit tayo pinipilit ng Diyos na maging alagad niya, maging disciple? Kasi ang ibig sabihin po ng salitang disciple ay learner. Kailangan po tayo ay willing
learner. At ito pong natutunan ko. Hindi lamang tayo dapat matutong mag-learn, dapat matuto rin tayong mag-unlearn. Ang hirap nun, ano? Meron tayong matututunan at meron tayong aalisin. Ano po? Kasi marami tayong nakasanayang mali. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 31, "If you hold to my teachings, you are really my disciples." So kailangan talaga mag-aral tayo sa Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga itinuro para matawag tayong disipulo. No? Hindi ka pwedeng maging disciple kung tamad kang mag-aral, kapatid. Kailangan matuto kang mag-learn and unlearn sa iyong mga natutunan. Kaya alam niyo po, kung ako'y tatanungin ninyo, mas mahirap yung mag-unlearn Kasi marami tayong nakasanayang maling pag-iisip. Ano po, madali tayong magalit, lagi tayong naghihiganti, madali tayong magtampo, no? Madali tayong magtanim ng sama ng loob, hindi magpatawad. I-unlearn natin lahat yun. Ano po, madali tayong magmura, magsalita ng mga malalaswa. I-unlearn natin lahat yun. Ano? At madali tayong mag-isip ng mali sa ating kapwa. I-unlearn natin lahat yun, mga kapatid. At marami pang iba talaga. Ano po, kasi marami tayong mga natutunan na mali. Kumbaga, sanay na sanay yung ating pag-iisip at katawan doon sa mga bagay na yon. Kaya pansinin nyo, sa English Bible, ang ginamit pong salita dyan, put off, no, hubarin ang lumang pagkatao. Ngayon, pag sinabing lumang pagkatao, tinutukoy dyan yung sinful nature natin na nakareside o nakatira sa ating flesh. Ano po? Kaya pag nakikita nyo yung salitang flesh sa Biblia, ang tinutukoy kadalasan po doon ay yung lumang pagkatao, yung ating sinful nature. Tandaan nyo po, wala na sa spirit natin. Ano po, yung ating old nature. Nasanay lang po yung flesh natin na gawin yung ating pong mga dating ginagawa. Kaya mahirap po talaga. Pero sabi diyan, put on. No? Pag sinabi namang put on, the new man, ang tinutukoy diyan, yung bagong nature, yung born again nature, yung binagong espiritu. Kaya mapapansin ninyo, no, sa Biblia lagi sinasabi na kayo ay isa ng bagong nilalang. Mapapansin niyo yung salitang new man. Ano po? Kita ninyo? Naintindihan natin, lumilinaw. Ano po? Ngayon, ang ipuput off natin, i-unlearn natin yung old man. Ano po? Ang sasanayin natin ngayon ay yung tinatawag na new man. Ano po? Kailangan umiral yung panibagong pagkatao para daigin ng ating new nature, yung ating spirit man, yung ating old nature, yung ating flesh. Kaya naglalaban lagi yan yung flesh at yung spirit. Naintindihan nyo na, no? Laging naglalaban yan. Kung sino yung pinapakain mo palagi, yun ang nananalo. Pagka pinapakain mo si flesh, siya mananalo. Pero pagka pinapakain mo si spirit, siya nananalo. Kung sino yung tinitrain mo, yun ang nananalo. Pag tinitrain mo si flesh, ginagawa mo pa rin yung maling gawain, mananalo siya. Pero pagka tinitrain mo si spirit man, mas malakas siya. Siya ang mananalo. Kaya naintindihan nyo na. Ganun po ang struggle natin ngayon sa ating pong pakikipaglaban sa kasalanan. Tandaan nyo, no po? Yung bagong nature natin created in true righteousness and holiness. Kaya sa Biblia may tinatawag na training for godliness. Yung po yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 8. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both present life and the life to come. Kasi sasanayin natin yung ating katawan. Ang sabi ng Romans 12:2, offer your bodies as living sacrifice. Tandaan nyo, ano po? May translation kasi dyan na offer yourself. Pero literally pong ibig sabihin nun, offer your bodies. Yung katawan ninyo, sanayin ninyo, ihandog ninyo sa Panginoon. At ang atin namang isipan, anong dapat natin gawin? We must renew our mind. Sabi sa Romans 12:2, sanayin natin, mag-isip ng isang bagong pag-iisip.
Tandaan mo kapatid, ikaw ay isa ng bagong nilalang kay Kristo Jesus. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.